Good morning guys, magbabike naman tayo ngayong araw. Tadaan tayo ng Quiapo para magpasalamat sa ating mahal na ama. Ano naman? Ayan. Kasi naman dati pa kami ganun. So let's go!
Pasok! 24 hours.
Ang ligno! Ano eh? Mapalakas yan ah. Siyempre. May kabayan ko guys, oh. Kabayan! Ano niluluto mo? May habot pa ako eh. Anong oras ko papapunta niya mga vlogger para ma-interview ka? Ano yung niluluto mo yung pork chop na limpo? Nakatsitsarang bulaklak? Sabi mo meron ka kahapon? Isa pa lang. Umpisa pa lang? Ang taas ng views kay Diwata. Ha? Punta ka lagi doon. Okay naman, may push na upload na rin ako kahapon doon. Sorry. Art TV. Nakakikita pa ako doon eh. Art TV 5 million. Oo. Pinuna niya si Alex. May bilhin ano? Kaya nakita ko doon eh. Napanood mo ako doon? Di ba? Panoorin mo yun. Kung kinanan si Alex, nandun ako. Kasama niya ako doon. Nakikita niya ako. Ilang views mo? 2.5 lang. Okay na yun. Ako 100 views lang. Masaya na ako eh. Oo nga eh. O di ba? Tuloy ko yung YouTube ko. Tuloy mo lang. Upload ka lang. Kahit ano upload mo. Ay sa iyo oh. Daming content no? Oo. Kita mo yung mga content mo. Nag-umpisa ako sa ano. Sa isang book. Ngayon, ang dami ng sasakyan. Oh. Tuloy mo lang. Sige, kabayan. Si Mac, mataanan ka ng Tikim. Makakilala ko si Tikim eh. Si Tikim TV. Oo, kasi siya napapasikat na mga pares eh. Sikat yun. Kung hindi na-vlog si Diwata, wala yun no? Oo, wala yun. Si Tikim talaga ang nag-ano dyan, Magaling mag ano, documentary. magaling talaga siya magkuhan. Kinakausap talaga yung mga owner. Sa lahat na pares, inikot siya na eh. Drone pa no? Pati sa Caloocan eh. Yung Malabon. Ikaw, marunong ka na rin mag-drone? Siya marunong na. Baka lalaglag pa yun, masakasaan pa yun eh. Kailangan marami kang budget yan. Ha? May budget. Hindi ako, tama na ako sa ganito. Masaya lang tayo sa ganito. Kimbal ka, hindi ako kumuha ng kimbal eh. Yung gano'n niya, nagalaw-galaw. Hindi ako nagalaw. Ganda na mga camera ni Alex no? Lalaki. I-upload ako dun ah, haba, panoorin mo. 2.5 na yata ngayon? Ha? 2.5. Wow. Yung isa, 1,001 na. Yung patikim ko lang, yung patikim, inuna ko isang patikim eh. Ano yung pinakamalaki mo? Kay Alex. Oo. May 11,000 naman ako. Yung pinakamalaki ko siguro, 11,000. Nagpatikim kasi ako ng ano, hindi ko sana i-upload muna. Nagpatikim ako ng ano. Punta nag-upload na yung mga vlogger eh. Papunayan ko sana si Alex Lusa ako na mag-upload. Lahat ng vlogger doon na-upload na. In-upload ko na rin yung mahaba ko. O, at least nag-2.5 na ngayon. Mali, badagdagan. Sige. Kung pabantay yung kay Diwata, Ano, papuntang Muwa. punta mo ha? Pagkali ka dito, PSCC. Diretso Muwa na. Kakalan ka. Oo, PSCC, Star City. Ayun, start. Kanan ka na doon, diretso ka na Muwa. Pag papunta ka doon, ka dito, kaliwa. Yung kanan naman, Ikanto. Tapatan sila ng Ikanto. Kasi ka rin yun. Oo, tapatan sila sa kami. Na-vlog din yun eh. Oo, Ikanto. Ito kumakain doon. Ha? Kaya Ikanto. Oo. Pero nauna yun, nauna kay Diwa tayo kasi tinanggal nila lang yung pwesto noon. Kasi gagawin yung pwesto eh. Nauna sila doon, sa lugar na yun. Nung tinanggal sila, wala sila malipatan. Ayun, nakabila sila namin. Okay?
Sampaloc area mga kababayan. Punta tayo kaya po. Recto Avenue.
Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, nabilin po natin ang ating mga kasalanan upang marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamot ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Sabi ko malalaki yung sarili. Labing na araw ngayon. Bakit mo ako inuusip? Sino po kayo, Panginoon? Tanong niya. Ako'y si Jesus at inyong inuusip tungkol sa Kanya. Tumindig ka't pumasok sa lungsod. Sabihin sa Lord kung ano ang dapat mong gawin. Nakikihan ang mga kasama ni Saulo. Narinig nila ang tinig, ngunit wala silang makitang silungan. Umindig si Saulo at inilat ang kanyang mata, ngunit hindi siya makakita. Kaya't siya ay dinakay nila hanggang sa Damasco. 3 araw na hindi siya nakakita at hindi kumain ni uminom. Sa Damasco naman ay may isang alagad na ang pangalan Ananias. Tinawag siya ng Panginoon sa isang pangitain. Ananias, ano po iyon, Panginoon? Tugon niya.
Pumunta ka sakaling matulig sa bahay ni Judas at ipagtanong mo ang isang lalaking taga-Tarso na ang pangalan Saulo sa ilang Panginoon. Siya ay nananalangin ngayon sa isang pangkain. Nakita ka niyang pumasok sa kinaroroonan niya at pinatungan mo siya ng kamay upang makakita. Sumagot si Ananias, Panginoon, marami na po ang nagpalita sa akin tungkol sa taong ito, tungkol sa mga kasamang ginawa niya sa iyong mga banal sa Jerusalem. At napalito siya sa Damasco, taglay ng kapangyarihan galing sa mga punong saserdote upang daktin ang lahat ng tumatawag sa iyong pangalan. Ngunit sinabi sa kanya ng Panginoon, pumaroon ka, sapagkat hinirang ko siya upang ipakilala ang aking pangalan sa mga hindi, sa mga hari, at sa mga anak ng Israel. At ipaalam ko sa kanya ang lahat ng dapat niyang alang-alang sa atin. Pumunta nga si Ananias, pumasok siya sa bahay at itinatong ang kanyang kamay kay Saulo. Kapatid na Saulo, isa niya. Pinapunta ako rito ng Panginoong Hesus na napakita sa iyo sa daan nang ikaw ay papunta rito. Sinugod niya ako upang muli kang makakita at mapulikos ng Espiritu Santo. Pagkakal, may nalaglag na sila mga kaliskis mula sa mga mata ni Saulo at nakakita na siya. Tumindig siya at nagpabiyak. Kumain siya at nalauli ang kanyang lakas. Si Saulo ay ilang araw nakasakasama ng mga alagad sa Damasco. Pumasok siya sa mga sinaguga at nangaral tungkol kay Jesus. Siya ang anak ng Diyos. Wika niya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Humayot dalhin sa tanan, mabuting balitang aral. Humayot dalhin sa tanan, mabuting balitang aral. Purihin ang poon, dapat na purihin ang lahat ng bansa. Siya ay purihin ng lahat ng tao sa balat ng lupa. Humayot dalhin sa tanan, mabuting balitang aral. Pagkat ang pag-ibig na ukol sa atin, dakila at wagas, at ang karapatan niyan walang wakas. Humayot dalhin sa tanan, mabuting balitang aral. Magsitayo na po ang lahat.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yun, nagtatalo-talo ang mga Hudyo. Paano maibibigay sa atin ng taong ito ang kanyang laman upang kanin natin? Tanong nila. Kaya sinabi ni Jesus, tandaan ninyo, malibang kainin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, hindi kayo magkakaroon ng buhay. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan, at muli ko siyang bubuhayin sa huling araw. Sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain, at ang aking dugo ay tunay na inumin. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo, at nananahan sa akin, at ako sa kanya, buhay ang Amang nagsugo sa akin, at ako'y nabubuhay dahil sa kanya. Gayon din naman, ang sino mang kumakain sa akin ay mabubuhay dahil sa akin. Ito ang pagkain bumaba mula sa langit. Ang kumakain ito ay mabubuhay magpakailanman. Hindi ito katulad ng kinain ng inyong mga magulang sa ilang. Namatay sila bagamat kumain na yun. Sinabi ito ni Jesus nung siya'y nagtuturo sa sinagoga sa Capernaum. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo muna ang lahat. Maganda pong patuloy natin pagnilayan ang ating unang pagbasa. Kung titignan po natin sa mga nakaraang araw ay ang ating unang pagbasa ay kinikwento sa atin ang buhay ng mga unang Kristiyano. Ano yung kanilang problema, ano yung kanilang mga kinakaharap, paano sila nanatili sa kabila ng pag-uusig na kanilang dinaranas. At ngayon si Pablo, si Saulo, ay ngayon na isang pumunta ng Damasco para hanapin ng mga Kristiyano at sila ay ipabilanggo. Pero sa kanyang daan patungong Damasco, may nagpakita sa kanya. Sa isang malakas na liwanag, nagpakita sa kanya si Jesus. Pero hindi niya kilala sino si Jesus. Ang tanong niya, sino po kayo? Hindi niya kilala si Jesus. Marami na ang pangalan ni Jesus ay kanyang naririnig na. Pero hindi niya kilala, hindi niya alam ang mukha ni Jesus. Maganda rin sa atin bilang Kristiyano at bilang mga deboto ng mahal na pong Jesus Nazareno, magandang tanong, kilala mo ba si Jesus? Sabihin sa akin, baka sabihin niya, Father, magtatanong ko sa akin yan. Ito yung Biyernes, Father, nagpupunta nga ako ng Quiapo. Ang sabihin niya sa Father, taga-Quiapo naman ako. Iboto ako ng Nazareno. Father, pagtastasyon, nandun lagi ako. Tatanong mo sa akin, kilala ko ba si Jesus? Pero magandang balikan ang sinabi ng Apostol San Pedro. Ang taong nakakakilala kay Jesus, nakikinig sa kanyang salita. Ang taong nakakakilala kay Jesus, isinasabuhay ang kanyang aral at turo. Kung paano namuhay si Jesus nang may pagiging masunurin sa Ama. Kung paano naging malasakit si Jesus sa tao
na siya, sabi niya, sila'y mga tupa na walang baston at siya'y nahabag sa kanila. Kung kilala natin si Jesus, ganon din sana ang buhay at pamumuhay natin. Kung kilala talaga natin si Jesus, ang kanyang aral at turo ay pinagsisikapan natin sundin. Kung kilala talaga natin si Jesus, siya'y nais nating masumpungan, hindi lamang pagposisyon, kundi nais natin siyang tanggapin sa Eucharistia. Kung kilala natin si Jesus, ang kanyang mabuting balita ang ating nais takutan. Hindi kung ano ng balita. Kaya magandang tanong, kilala mo ba si Jesus? At sa pagkakataong ito, si Jesus ay nagpakita kay Saulo at siya ay nabulag. May pinadala siya isang tao para gabayan si Saulo at para turuan siya at akayin para makilala si Jesus. At hindi ba yan ang misyon ng simbahan? Na patuloy ipakilala si Jesus sa atin. Patuloy ipakilala ang aral at turo ni Jesus sa ating lahat. Na marahil ay nabulag, hindi na makakita, hindi na maalinagan ang mukha ng Panginoon. Sa simbahan ang gabay natin lahat. Ang salita ng Diyos, ang ating kasama at ilaw sa ating paglalakbay. Kaya magandang imbitasyon sa atin ito, no? Sa ating patuloy na paglalakbay, dahil sana'y paglago natin sa pananampalataya. Na makilala ko natin sino si Jesus. Na ang ating emosyon ay nakaugat sa ating pagnanais na mas makilala pa sino ang Panginoong Jesus Nazareno. At para sa atin bilang Kristiyano at devoto, ang ating pagkakilala kay Jesus ay nakikita din ho sa ating pamumuhay. Sabi nga ng Apostol San Pedro sa kanyang sulat, ang nakakakilala kay Jesus, sinasabuhay ang kanyang salita. Pinapakinggan ang kanyang aral at turo. At sana ho, ganoon din ang pagkakilala natin kay Jesus. Dahil mahal natin ang mahal na pong Jesus Nazareno, mahalaga siya sa ating buhay. Bukas ang puso natin na hubugin ng kanyang salita ang puso natin at isipan. Dahil mahalaga sa atin si Jesus at nais natin siyang makilala pa. Makilala ng mas malalim. Bukas ang ating puso at isipan na ang kanyang salita ang maging gabay natin at liwanag. Kaya magandang imbitasyon, magandang hamon para sa ating po bilang Kristiyano sa araw na ito. Sa araw na ito na tayo ay nagdidibusyon sa mahal na pong Jesus Nazareno. Kung nais natin siyang makilala, simulan natin ito sa pagbabalik sa kanyang salita. Kung nais natin mas makilala pa sino si Jesus Nazareno, simulan din natin ito sa pagsasabuhay ng kanyang mga aral at turo. Doon mo makikita ang isang tao na totoong deboto. Kilala si Jesus, mahal si Jesus, sinusundan si Jesus. Amen. Magsitayo na po ang lahat.
minamahal kong mga kapatid, ibinigay sa atin ng Ama ang kanyang anak bilang tunay na pagkain at tunay na inumin sa hapag na ito. Hilingin natin sa Kanya ang lahat ng ating mga pangangailangan sa pamamagitan ni Kristo, ang pinagmumulan ng bagong buhay. Ang ating tugon, Ama, panatagilin mo ang aming buhay sa pamamagitan ng Eucharistia. Ama, panatilihin mo ang aming buhay sa pamamagitan ng Eucharistia. Ang simbahan naway lumago sa pagpapahalaga sa Eucharistia bilang tinapay ng buhay sa pamamagitan ng mas mataimtim na pagdiriwang ng banal na misa. Manalangin tayo. Ama, panatilihin mo ang aming buhay sa pamamagitan ng Eucharistia. Bilang isang pamayanan, naway hindi natin ipagwalang bahala ang ating buhay pananampalataya, bagkus higit na manalig sa Diyos araw-araw, kahit sa ating mga kahirapan at pagdurusa. Manalangin tayo. Ama, panatilihin mo ang aming buhay sa pamamagitan ng Eucharistia. Ang mga pamilya, lalo na ang ating mga anak, naway lumago sa biyayang dulot ng patuloy na pagtanggap ng Eucharistia. Manalangin tayo. Ama, panatilihin mo ang aming buhay sa pamamagitan ng Eucharistia. Ang mga may sakit, naway palakasin ang kanilang pananampalataya sa pamamagitan ng pakikipag-isa ng kanilang mga paghihirap sa pagpapakasakit ng Kristo. Manalangin tayo. Ama, panatilihin mo ang aming buhay sa pamamagitan ng Eucharistia. Ang mga mahal natin sa buhay na yumao, naway magkamit ng buhay na walang hanggan na ipinangako ni Kristo. Manalangin tayo. Ama, panatilihin mo ang aming buhay sa pamamagitan ng Eucharistia. Ama namin na sa langit, ibinigay mo sa amin ang katawan at tugon ng iyong anak bilang pagkain at inumin sa aming paglalakbay. Marapati mo na sa aming pakikipag-isa sa Kanya. Kami din lahat ay magkakit sa bilang mga kahangin ng Kanyang katawan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ng Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin mga kapatid, sa mga paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay
sa kapulihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, para mo ng awang gawin mong banal ang alay namin yusan ng kaligtan. At kami gawin mong hain na sa iyo lagi nakalaan. Sa pamamagitan ni Jesu Cristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaitin. Taas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Taas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay mong marapat, ikaw ay aking pasalamatan. Ngayong pinagdiriwang ang paghahati ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Naghahain walang humpay ang anak mong minamahal, upang magkasalo-salo ang tanan. Sa pagiging ng iyong buhay, hindi na mamamatay ang hinahin sa krus. Ang sa krus isinakoy buhay lagi bilang handog. Kaya kaysa ng mga anghel na nag-iawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Magsulood po ang lahat. Ama namin banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu. Gawin mong banal ang kaloob nito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Kristo. Kami na pinagdilis ang pusang loob na maging handog, ginawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan niya kanya, pinagagihati ng iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Nalabinin niyo lahat nito at kanin ito ang aking katawan na iyahandog para sa inyo." Naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Uli na niya pinasalamatan. Pinagod niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis na ang aking dugo. Nang bago at walang hanggang kita. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." At itayo na po ang lahat. Ipagbunin natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak na pinahalay namin sa iyo. Ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo.
Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan ng Dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amahan natin mo ang iyong simbahang laganap sa buong mundo. Puspusin mo kami sa pagsilis ng isa ni Francisco na aming Papa at yung Sena aming Obispo at ang mga kabayan. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin dahil na may pag-asa mo sila'y muling mabubuhay. Kayo din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaya sana mahalaga rin ang ilalagay ng Diyos na kabiyak ng puso ng susunod na rin. Kaya sana mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa desipilit ng kalugod-lugod sa iyo. Kaya pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangan mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Yesu Cristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya ang lahat ng parangal at papuri sa iyo. Diyos namang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Sa nalulili ng mga nanagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas ng loob. namin ang yaya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Ligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabilan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Yesu Cristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Yesu Cristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniluto sa inyo ang aming kapayapaan, ang iniluto ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at tuwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakasala.
ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng 20 lang po, 20 plus 20 lang. ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Ito lang kuya, 5-20. Lang po, black lang naman mo. Nung kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, kapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang bibig. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pari o ng minister ng katawan ni Kristo at isugo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o minister. Sumunod po tayo. Ito po yung pila, oh. Yung dilaw po. Bye-bye po, bye-bye.
Ang Nazarene Catholic School, ang paaralan po ng Basilica Minor at pambansang dambana na Jesus Nazareno ay tumatanggap na ng mag-aaral mula sa preschool hanggang senior high school para sa school year 2024 to 2025. Sa mga mag-aaral na papasok para sa grade 1 at grade 7, ang paaralan po ay magbibigay ng libreng mga libro sa darating na pasukan para sa taong 2024 to 2025. Mayroon din po academic discount sa mga mag-aaral sa kabilang sa top 10 na papasok ng grade 7 at ng grade 1 at grade 7. Mayroon din po matatanggap ng 13,000 ESP subsidy ang mga grade 7 na patuloy na pagkatanggap hanggang sa sila ay makarating ng grade 3. Bukod pa po dito, ang lahat ng mga mag-aaral na papasok bilang grade 11 mula sa public school ay maaari pong mag-inom ng libre at wala nang babayaran hanggang sa siya ay matapos ng senior high school. Para sa karagdagang informasyon, maaari kayo mag-message sa Nazarene Catholic Schools Facebook page. Para sa iba pang tulong pang indikasyon, financial, diskwento at mga scholarship, maaari ninyong tawagan ang mga sumusunod na numero 8-244-567-0966-211-252. Mabibili pa rin po ang ating opisyal na imahe ni Jesus Nazareno. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating Paris Finance Office. Ang malilitan po na pundo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Maraming salamat po. Pagkatapos ng misa, binisitan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at pagbansang dambana ng Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal sa pinagsaluhan ng banal na pakikinabaw, ang aming mga pag-ibig ay lalong madagdagan na ginawa namin sa pag-aalala sa anak mong mahal na nagutos si pagdiwang ang huling hapunan sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang mayo na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang mahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makampanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga may daladala nilang imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, na may maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag, na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran. Bilang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain ngayon ng ating mapagmahal na Diyos, ang Ama, at ang Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Mayo kayo, taglay ang kapayapaan ng Panginoong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.
ka dyan, magpapabilis ako eh. Ha? Magpapabilis, tama ka dyan. Kasi masasabay ka sa tao kasi. Magpapasukan po yan, naan mo kayo dyan eh. Kasi pagka-biyaris nga po, di ba? Salamat po na marami.